Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman po magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, matigas ba ang ulo mo? Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron tayong 2 talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po yung manalangin muna. Diyos Ama nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Kaawaan niyo po kami. Sa ngalan ng Panginoon Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Meron tayong 2 talata, ang ating topic. Matigas ba ang ulo mo? Ano ba ito sa Biblia? Akin na pong babasahin. Ang unang talata ay nasa Mga Ngaral, chapter 12, verse 13 to 14. 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Amen, guys. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, pinagtitibay na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Ano ba itong takot? Sapagkat pag wala tayong takot sa Diyos, tayo ay mapusok, tayo nakakagawa ng hindi maganda sa kapwa, tayo nakakapangloko, sapagkat wala tayong takot sa Diyos. Sapagkat pag tayo naman po ay nagkaroon ng takot sa Diyos, hindi po tayo gagawa ng hindi kalugod-lugod sa ating Diyos Amang nasa langit. Hindi po tayo gagawa ng mga panloko sa kapwa, sapagkat alam natin po na may kaparusahan pag tayo po'y lumalabag sa kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit. Ito yung ating pagbabayaran, pagdudusahan, sapagkat alam naman natin na ayaw ng ating Panginoon Diyos Amang nasa langit nang tayo po ay sumusuway sa kanyang kautusan, hindi sumusunod sa kanyang kautusan, tayo'y mga suwail, nanloloko ng kapwa, ayaw ng ating Diyos Amang nasa langit ang mga ganong klaseng gawain, tayo po ay merong matatanggap na kaparusahan. Pero po tayo po ay may takot sa Diyos, tayo po ay iiwas sa mga ganitong klaseng gawain na panloloko sa kapwa, mga maling pananampalataya, sapagkat alam natin na tayo ay may kaparusahan sa ating Diyos Amang nasa langit. Ito man ay lihim o hayag ng ating mga ginagawa. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Akin naman pong babasahin na pangalawang talata ay nasa Kawikaan chapter 28 verse 14. Verse 14. Mapalad ang taong sumusunod sa Panginoon, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak o
rool. Amen, brother and sister. Sa nabasa natin sa Biblia, pinagtitibay. Pag tayo daw po yung matigas ang ulo, hindi sumusunod sa ating Diyos amang nasa langit sa kanyang mga kautusan, hindi sumusunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mapapahamak. Ayun po, napakalinaw po sa ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana, brother and sister, ay huwag po tayong manawang makinig every Sunday na akin po ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Tayo po ay huwag matigas ang ulo. Tayo po ay sumunod sa kautusan ng ating Diyos amang nasa langit at sumunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo nang sa ganun po hindi tayo mapahamak o mailigaw ng katuroan o makapanloko ng ating kapwa. Magtatapos na po yung ating topic. Tayo po yung manalangin muli. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming salamat po. Ang ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.